Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang advice ng mystical cards para sa mga Aries? Bring a gentle touch. Ito na yung tamang panahon para makibagay at saka maging malumanay sa kapwa. Believe in yourself. Sapat na or nakaipon ka na ng kaalaman at saka experience para magtiwala ka sa sarili mo. Open to infinite possibility. Itong starfish spirit ay swerte na sign na meron kang walang hangganang potensyal. Yung mga magagandang katangian na meron ka, yan yung isa sa paraan para masolve ang problem mo. Unahin muna natin itong bring a gentle touch. Kung bakit ipinakita. Sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards para sa mga Aries? The Tower, 10 of Cups in reverse, at 6 of Pentacles. Merong biglaang pagbabago mangyayari sa buhay mo at wala kang magiging choice kundi tanggapin mo ito. Kasi nagkakaroon ng kaguluhan, pero itong kaguluhan na ito ang nagbibigay sa'yo ng clarity kung ano talaga yung problema. Ang ilan sa ipinapakitang problema ay kakulangan sa atensyon or oras. Pero ang ilang Aries, ikaw man yung may problema or ibang tao, uunawain mo yung sitwasyon na ito. Lalo na't ang ilan sa inyo ay stable sa financial. Ang ilan sa inyo, ang career ay mahirap. Kumbaga parang delikado sa buhay mo. Pero ang ilan sa inyo ay nawalan ng trabaho. Kasi may sitwasyon na disappointed ka. Hindi ka nagiging happy sa career mo. Pero ang ilan sa inyo, yung problem mo, nasasabi mo sa mga taong mas senior sa iyo. Kaya tinutulungan ka nila sa decisions mo patungkol sa trabaho. Ang ilan sa inyo ay walang trabaho. Pero darating yung trabaho na gusto mo at maganda rin yung bayad or kita. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na ang nagsasabi na hindi talaga kayo magkasundo ng person mo. Nagkakaiba kayo ng opinion. Ang advice ng mga cards ay kailangan sa relasyon nyo ng person mo yung pakikinig at saka yung give and take. Pero kahit nagkakasulungat kayo ng opinion, may mga bagay naman na napagkakasunduan kayo. Itong believe in yourself naman ang alamin natin. Kaya nga diba sabi ng mystical card ay maging malumanay at makibagay. Ang ilang single naman, yung bang feeling mo empty ka o kaya yung bored sa buhay mo. At saka naghihintay ka ng person na makakaunawa sa'yo, yung person na makakarelasyon mo, pero ang advice ng mga cards, yung happiness hindi mo makikita sa kanila. Kailangan ikaw muna yung makahanap nito sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo para yung pagmamahal mai-share mo din sa iba. Yun yung mas magpapalapit sa'yo sa potential person.
Page of Wands, the Emperor in reverse, at Ace of Wands. Ang ilan sa inyo, yung pagiging positive mo na person, medyo may konting problema yun. Kumbaga, nakikita dun yung weakness mo. Na mabilis kang magpatawad. Kaya ganun yung ginagawa mo kasi ang ilan sa inyo, ayaw mo ng mahabang diskusyon o kaya ayaw mong masaktan ka. Yung mauwi sa away or hiwalayan yung pag-uusap. Ang ilan sa inyo sa financial, dahil na rin sa magaling kang dumiskarte, good news ang ipinapakita. Kaya lang, ang ilang Aries naman sa financial, parang ikaw yung mas kumikita kesa sa person mo. Kumbaga, hindi mo siya maasahan. Pero buti na lang, 2 cards yung nagsasabi na maganda yung magiging kita mo. Stable at saka yung magiging masagana. Hindi ka mamumroblema sa financial. Sa ilang single, may potential person na obsessed sa iyo. Mapapansin mo ito habang kinikilala mo siya na mapag-control yung person. Kaya magbabago yung isip mo or nararamdaman. Ang ilang single naman, kahit hindi ka magustuhan ng potential person, ay okay lang sa'yo. Basta makita mo lang siya, happy ka na. At para sa ilang single, may potential person na sikretong nagugustuhan ka. Magme-message or tatawag siya sa iyo soon. Itong open to infinite possibility naman ang alamin natin. Sa mga nasa relationship naman, merong mga nangyari sa nakaraan na paulit-ulit mong naaalala or naiisip. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, gusto mong makausap ng masinsinan yung person mo. Kaya lang, hindi mo alam kung kailan yung timing na nasa mood makipag-usap. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ikaw mismo yung bang gumagawa ng paraan para magkausap kayo ng person mo. Kasi gusto mong magkaayos kayo at maibalik sa dating masaya ang relasyon. Ang ilan sa inyo, kasalanan man ng person mo, hindi mo siya matiis. Ikaw talaga yung unang pumapansin. 9 of Swords, the Death, at 7 of Swords. Sa second group of cards, pinakita doon yung believe in yourself. Kahit hanggang dito, yun yung mas pagtibayin mo, yung magtiwala sa sarili. Yung natapos na chapter ng buhay mo, mas harapin mo yung nangyayari sa ngayon. At kung magkaroon ng pagbabago, positive man ito or negative, kailangan mong harapin at solusyonan. Para wala ka ng alalahanin sa nakaraan, harapin mo na yung problema ngayon at huwag takasan. Ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na ayaw mong masaktan. Kaya, patuloy kang nakikisama. Ang ilan sa inyo sa health, kaysa mag-research ka, pumunta ka mismo sa doktor, magpa-check up, para hindi nagpapanik yung isip mo. At ang ilan sa inyo kailangan ng cleansing at healing. Ang ilan sa inyo healthy ka talaga, kaya ipagpatuloy mo ito at ingatan yung yaman mo. Yun ay yung health mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, nagkakaroon ka ng matinding kalungkutan kasi may person kang namimiss. At ang ilan sa inyo, tingin mo kahit ano pa yung gawin mo, hindi na kayo pwedeng maging magkarelasyon. Marami kasing naipangako na hindi mo natupad. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dumadaan sa problema ang relasyon nyo at pareho kayo nasasaktan ng person mo. At pareho nyo rin gusto na magkaroon ng pagbabago sa relasyon. At ang advice ng mga cards ay kailangan ng pag-uusap. Hindi pwedeng pinaghihintay mo yung person mo.
Huwag patagalin ang problema. May takot ang isa sa inyo ng person mo sa pag-uusap, pero kailangan ng progress sa relationship nyo. Kung ano ba dapat ang patunguhan. Itong Three of Pentacles, kailangan ng teamwork at saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo kung ano man yung landas na tinatahak mo ay nasa tamang direksyon ka. Itong Nine of Wands, dalawang cards na yung nagsasabi na focus ka sa karir mo at saka nagkakaroon ng patuloy na paghihirap patungkol sa karir at saka meron ding sacrifices. Itong Four of Pentacles naman, tugma lahat ng cards mo na masyado ka ng overwork. At ang advice ng cards ay balansehin mo yung oras mo kasi kailangan mo din naman magpahinga, lalo na kung single ka at saka nasa relationship. At saka yung pagiging busy mo, yan yung nagbibigay sa'yo ng mas malaking problema, hindi lang sa karir mo kundi sa pang-araw-araw mong buhay. Stress ka na. Kaya kung mapapansin mo, mainit ang ulo mo, hindi ka makapag-isip ng tama kasi kulang ka sa pahinga. Pahinga din. Para positive yung magiging epekto sa paligid mo, sa kapwa mo at saka syempre sa karelasyon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 8888. Money, success, and love is headed your way in an unconventional way. Are you ready for it? Type 8888 if you are. 444. You're about to overcome something you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm. 6. Love, harmony, relationship.